Huling nangingiti sa baybayin, Part 1. Pagkababa ni Maya sa tricycle, ramdam niya agad ang kakaibang katahimikan sa baryo. Hindi ito yung tahimik na normal sa probinsya. Parang may nakikinig sa bawat hakbang niya, bawat hininga niya. Habang naglalakad papunta sa lumang bahay ng lola niya, napansin niya ang mga ilaw sa kalye. Naka-off lahat. Walang aso, walang tao, kahit ang mga pusa parang naglaho. Parang mundo lang sa paligid niya ay naputol sa oras. Pauwi siya sa bahay ng lola niya. Lumang 2 palapag ito, gawa sa kahoy, at may terrace na nakaharap sa dagat. Paglapit niya, napansin niya ang bintana sa 2 palapag. Bahagyang nakabukas ang kurtina, dahan-dahang kumikilos. Iniisip niya, hangin lang siguro. Oo, hangin lang. Pero walang galaw sa mga puno, walang alon sa dagat. Pagbukas niya ng gate, naramdaman niya ang lamig na hindi normal. Hindi lang malamig sa balat, kundi malamig sa buto, parang may dumadaloy na yelo sa loob niya. Pumasok siya sa loob ng bahay at sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Pero may halong kakaibang amoy. Basang lupa, matagal nang nabasa, parang may nakatirang tao. O hindi tao. Hello? Bulong niya, halos hindi marinig. Kuya? Tita? Nandito na po ako. Walang sumagot. Dahan-dahang umakyat siya sa hagdan, pero narinig niya ang mabigat at mabagal na hakbang mula sa itaas. Tumingin siya sa madilim na taas ng hagdan, at sa gilid may maliit na muka na sumilip. Maputla, basang buhok, nakangiti. Blink lang niya, wala na. Hindi siya sigurado kung nakita niya lang ba yun sa ilaw ng buwan o tunay na naroroon. Sa kwarto ng lola niya, habang nag-aayos ng gamit, naamoy niya ulit yung kakaibang amoy na basa. Lumapit sa bintana, tumingin sa tabing dagat. Nakatayo ang isang babae, nakaputing duster, nakatalikod. Hindi gumagalaw. Ni konting sway, wala. Ngunit ang nakaka-creepy, nakangiti, parang imposibleng ngiti. Yung tipong umaangat ang pisngi sa paraang hindi natural. Biglang may narinig siyang plok sa bubong. Tumalon siya sa gilid ng kama, nanginginig. Tumingin siya sa ilalim ng kama. May basang yapak, maliit, parang paa ng bata, galing sa dagat. Lumuhod siya at sumilip. Wala. Pagtingin niya sa salamin, sa gilid ng kwarto, may batang nakatayo sa likod niya. Maputla, basang buhok, ngiti na hindi pang tao. Humihinga siya, pero hindi humihinga yung reflection. At mas lumalapit, hanggang sa nakatayo na sa likod niya sa salamin. Pagbukas ng bibig ng batang yun, narinig niya isang pabulong. Magkita tayo sa dagat. Hindi pa natatapos ang kaba ni Maya. Bumaba siya sa hagdan, halos madapa sa pagtakbo. Sa sala, nakita niya ang nakasulat sa buhangin sa sahig. Huwag kang ngumiti pabalik. Tumigil siya. Pinikit ang mata, subukang huminga ng malalim. Pero sa salamin sa dingding, may mukha na lumalapit. Maputla, ngumingiti, hindi humihinga. Bumalik siya sa kwarto ng lola niya. Gusto niyang ilak ang pinto. Ngunit bago niya magawa, narinig niya ang pagiyak ng bata sa likod ng pinto. Hindi normal na iyak. Malalim, tila may sakit, tila galit. Tumakbo siya papunta sa kusina para kumuha ng telepono. Pero walang signal, walang electricity, at ang ilaw mula sa labas ng buwan ay tila mas pumusyaw, mas nagiging madilim ang paligid. Maya, halos hindi makahinga, napaupo sa sahig. Napansin niya ang mga anino sa dingding. Dahan-dahan itong gumagalaw. Hindi alon, hindi hangin, kundi parang sumusunod sa bawat kilos niya. Habang nakatingin sa dingding, narinig niya ang isang boses. Maya, huwag kang titingin. Lumipas ang ilang minuto, tila walang tao sa paligid. Pero ang puso niya, mabilis na mabilis. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay parang may ibang naglalakad sa likod niya, sumusunod sa kanya. Paglingon niya, wala.
Pag-angat niya ng tingin sa salamin, nandyan ulit. Ang batang iyon, nakangiti, basang buhok, mga mata puno ng dilim. Magkita tayo sa dagat, pabulong, mabagal. At Maya, hindi nakagalaw. Hindi niya alam kung takbo o tumakbo. Parang may pumipigil sa bawat galaw niya hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng kusina. Hindi niya nakita kung sino. Ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na dumampi sa batok niya. To be continued.